turuan ng Diyos para ibigay din natin sa tao. Wala po tayong ibang tinuturo bilang Kristiyano, kundi yung nagagaling sa Biblia. Di po ba? Kasi as a Christian, kasi yun ang ating pinanggagalingan ng ating mga karunungan, yung makikita natin, yung mga kung paano nagtuturo ang Diyos sa atin. So sabi doon, teaching, rebuking. Siyempre, nire-rebuke tayo ng Panginoon. Kaya pag binasa natin, sakit, di po ba? Na talagang parang tumatago sa atin kasi mali eh. So, rebuking, correcting, in training in righteousness. Kasi ang goal talaga ng Panginoon sa atin ay makapamuhay ng may kabanalan, righteous. Di po ba? Kaya yung scripture, pag binabasa natin, yun ang nagdadirect sa atin para makapamuhay tayo ng may kabanalan, may katwiran, at makasunod tayo sa makalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga ng Biblia sa atin. So that the servant of God, sabi doon, servant of God. Yung pastor po ba lang po ba ang servant of God? Hindi po. Lahat po na ng mananampalataya, lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ilang buhay, sila po ay mga servant of God. Mga lingkod tayo ng Diyos. Amen? At sabi doon, that may be thoroughly equipped for every good work. Para sa ganon ay ma-equip tayo. So, paano tayo ma-equip kung hindi natin binabasa yung Biblia? Di po ba? Yan yung ating pinanggagalingan para na-equip tayo. At ang purpose noon for every good work. Minsan yung salitang good work, medyo malalim po yan eh. Hindi lang yung nice yan. Na parang, very nice, gano'n. Yung pinagtipla mo ng kape, good work, parang gano'n, nagtulog sa tao. Hindi po. Yung every good work na, malalim yung layer niya. Ang ibig sabihin ng good work ay maging kabahagi ka sa kaharian ng Diyos na ipalaganap yung kanyang mabuting balita. Kasi yan talaga ang mission eh, di ba? Kababasa lang po natin kanina yung sa Matthew chapter 28, di po ba? Na ang utos ng Panginoong Hesus, lahat ng tao ay maging disipulo. Di ba? Bautismuhin niyo sila sa pangalan ng pangalan ng Panginoon, di ba? At the same time, ituro nyo yung dapat ituro nyo yung aking makaturuan sa lahat ng tao. Yun ang good work. Di ba ba? Kaya naiintindihan natin. Kaya nga tayo ini-equip ng Panginoon para sa ganon, magamit tayo ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Amen? So, sunod po natin yung next na slide. Ayan. Sabi sa Romans chapter 15 verse 4, for everything that was written in the past. Pag sinabing written in the past, kasi itong Bible nasulat na eh. Di mo ba? In the past. Ibig sabihin, yung mga naisulat na, kaya mostly ito, mga Old Testament. Iyan kasi ang tinuturo at kumukuha yung mga lingkod ng Diyos, mga apostles, para ituro sa mga tao. So, for everything that was written in the past was written to teach us so that through the endurance taught in the scriptures and the encourage they provide, we might have hope. Ibig sabihin, nandito yung pag-asa natin. Amen? Sa salita ng Diyos. Kaya nga kapag nagsishare yung mga manggagawa dito, nabibless ako kasi nare-remind ako talaga na may pag-asa talaga. Amen? Kasi yan talaga ang itinuturo ng Panginoong Hesus na ang lahat ng tao may pag-asa. At lahat ng mga lingkod ng Diyos na pinili niya, yung mga apostles, iyan ang pinapangaral sa atin, yung salita ng Diyos, yung scriptures. Amen? Kaya, iyan ang tinuturo ko ngayon sa inyo para pagka yung Bible, hawak ninyo, mahal na mahal niyo yung Biblia. Amen? Iniingatan niyo, pinangalagaan, binabasa, ginuguhitan, at yung sinabi ko nga, para hindi niyo makalimutan lahat, i-apply natin yung mga bagay na mga prinsipyo niyo. Okay, so yun po ang introduction. Kaya 10 minutes na yata, no? Okay. So ito na po, dito na yung aking topic.